Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, unang araw ng taon, January 1, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga tindahan ng paputok sa Antipolo, sabay na sumiklab sa pagpapalit ng taon. 12 sugatan, daan-daang libong pisong halaga ng paninda na tupok. Christmas at New Year holiday season naging mapayapa sa pangkalahatan ayon sa PNP. Mayon Volcano nag-aalboroto. Alert level 2 itinaas. Sa showbiz, Filipino singer Marcelito Pomoy tumanggap ng standing ovation sa performance sa Mar-a-Lago Resort sa Florida na pag-aari ni US President Donald Trump. At maswerte ka kaya sa taong 2026? Mga gabay at payo para pagpalain, alamin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinalubong ang bagong taon ng sunog at pagsabog sa mga tindahan ng paputok sa Sumulong Memorial Circle sa Antipolo City. 12 ang sugatan sa insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may nagtesting umano ng pailaw sa lugar na siyang naging sanhi ng pagsabog. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Parang pagsalubong sa bagong taon ang fireworks display na ito. Pero sa kuha ng isang netizen, ito ang nangyaring sunog at pagsabog sa mga tindahan ng paputok sa Sumulong Memorial Circle sa Antipolo. Meron daw nagpaputok sa loob, allegedly, sa loob ng field, which is bawal, pati testing ng fireworks. Yung mga naka-stock doon sa tindahan, maski isa lang po doon ng tamaan, tuloy-tuloy na po yun. Lalong-lalo na yung mga naka-gift wrap kasi gawa sa papel. Makikita sa video ang naglalagablab at nagngangalit na apoy, gayon din ang sigawan at iyakan ng mga residente, kabilang si Aling Jean na pader lang ang pagitan ng bahay sa nasunog na tindahan ng paputok. So, na-nervyos kami. Tapos pinapasok, parang hindi ako makalapit kasi sobrang lakas talaga ng mga paputok yung baka tatamaan kami. Parang nasa gira talaga. Ang lakas ng apoy, ang dilim-dilim, di mo nga nila makita kung paano. Dagdag pa sa kanilang takot ay ang mga sasakyang hindi nailabas dahil sa nagliliparang mga paputok. Kasi ang kinakatakutan namin, baka sumabog yung mga sasakyan. Yun ang kinakatakutan namin, baka pag sumabog, sapol talaga kami dito. Ayon sa Antipolo Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy alas 12:06 ng bagong taon at 12 ang sugatan sa insidente. Sa loob lamang ng 5 minuto, natupok ang pwestong ito kung saan pinaghihinalaang pinagmulan ang isang pagsindi ng pailaw na naging dahilan para madamay ang ilang pwesto na nasunog, hindi lamang ang kanilang buong tindahan, maging ang kanilang mga natitirang ititinda pa sana mga paputok at pailaw. Naabutan ng balitang A to Z ang ilang may-ari ng tindahan na nagliligpit ng kanilang mga gamit pero tumangging magbigay ng pahayag sa pangyayari. Ayon sa BFP, 9 na tindahan ang natupok at tinatayang umaabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan ng BFP kung sino ang nagtesting ng pailaw sa lugar na lubos na ipinagbabawal. Para po dun sa lahat ng mga tenant, mga owner ng mga stall, ng mga paputok, makipagtulungan po sa amin. Kung sakaling pong meron pa po silang enough na video or may mga witness na makakapagturo kung sino yung mga possible na lumabag sa batas or kung meron mang makakapagturo na nanadya, manunog, ipagbigay alam po agad dito sa amin. Sa ngayon, wala pang person of interest sa kaso. Kung matukoy sa investigasyon na sinadya ang insidente,
ay sasampahan ng kasong arson ang suspect. Para sa Balitang A to Z, Tim Salinas. Sumampa na sa 235 ang naitalang kaso ng firecracker injury sa bansa as of January 1 ayon sa Department of Health. Sa tala ng DOH, 7 sa kada 10 biktima ng paputok ay edad 19 pababa. Karamihan sa mga kaso ay dahil sa boga o improvised cannon, gayon din ang 5-star na paputok at iba pa. Gayunpaman ayon sa ahensya, mas mababa ng 42% ang naitalang firecracker injuries ngayong taon kung ikukumpara noong 2024. Mapayapa sa pangkalahatan ng naging pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ayon sa pagtataya ng Philippine National Police. Ipinagmalaki ng PNP ang zero incidents ng index crimes. Yan po ang murder, homicide, rape, robbery at carnapping. Nalimitahan rin nila sa 2 kaso lang ang naitalang indiscriminate firing na nauwi sa pagkakaaresto ng isang individual. Wala ring na-record ang ahensya na biktima ng ligaw na bala. Abot naman sa 67,000 na kapulisan at force multipliers ang idineploy nitong December 31 hanggang January 1 nationwide para sa pagbabantay ng seguridad. Kasabay ng Bagong Taon, dumagsa ang ilang deboto sa simbahan ng Quiapo para magpasalamat sa Poong Nazareno. Batay sa pamunuan ng Minor Basilica of National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo, tuloy-tuloy ang mga dumalo sa oras-oras na misa mula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga at maging sa hapon paggabi. Karaniwan ding dumarami ang nagsisimba rito sa tuwing Bagong Taon. Lalo't nalalapit na ito sa kapistahan ng Nazareno sa January 9. Kabilang dyan ang barangay kagawad na si Edong na naging deboto magmula nang makasurvive sa isang pagbabaril, mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Lagi kami nagpapasalamat sa Panginoon, yan, lalo na sa mahal na pong Jesus Nazareno. At saka talagang super blessed na blessed ako dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa pagdiriwang ng New Year, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na magnilay sa mga aral, hamon at tagumpay ng nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, ang pagsisimula ng 2026 ay sandali para sa pagninilay at pagbabagong buhay. Hinimok naman ni PBBM ang publiko na hindi lamang pagtuunan ang pansariling resolusyon, kundi pati na rin kung paano nakakaapekto ang ating mga desisyon sa bansa at sa kapwa. Anya, ang Bagong Taon ay pagkakataon para harapin ang hinaharap ng may pag-asa habang itinataguyod naman ng mas maayos na pamumuhay para sa lahat. Naka-heightened alert na ang probinsya ng Albay matapos itaas sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon ngayong unang araw ng Enero. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang 47 rockfall events nitong December 31, 2025. Pinakamataas sa loob ng isang araw sa taong 2025. Umakyat din sa 21 ang events kada araw na naitala sa huling linggo ng Disyembre. Doble po yan sa bilang sa huling 2 buwan. Nakitaan rin ng ground deformation ng paligid ng bulkan na indikasyon ng posibleng pag-angat ng magma at hydrothermal fluids. Dahil rito, mahigpit na ipinatutupad ang no-fly zone sa Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius danger zone. Inabisuhan rin ng mga residente na makinig at sumunod sa anumang abiso ng local disaster officials. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa kamay na ng opisina ng Ombudsman ang pagbeberipika sa binansagan niyang Leviste files. Ito ay matapos ngang isapubliko ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang tinaguriang Cabral Files o yung mga dokumentong nakuha umano ni Leviste mula sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Laman nito ayon sa isinapublikong papeles ni Leviste ang mga budget insertions na idinidikit naman sa mga opisyal ng gobyerno at korupsyon. Sa huling post ni Leviste, may 8 billion pesos umano na DPWH projects ang nakatag sa OP, ES at SAP na anyay kahawig ng mga acronym para sa Office of the President, Executive Secretary at Special Assistant to the President.
Depensa naman ng palasyo, marami ng magkakaibang bersyon ng listahan ng umiikot, kaya dapat ay hintayin na lang ang ombudsman na sumagot sa issue. Una na rin itinanggi ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo ang pagdawit sa kanyang opisina na anya hindi naman isang implementing agency. Ilang bagong nanay sa Dr. Jose Fabella Hospital sa Santa Cruz, Maynila ang nagsilang ng bagong babies kasabay ng mismong pagpapalit ng taon. Kabilang sa mga New Year baby, ang malusog na baby boy na si Yuri na ipinanganak saktong pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Sumunod naman ang isang malusog ding baby girl na si Baby Zamara na nag-hello world ilang segundo lang matapos ni Baby Yuri. Sila ang tinaguriang mga panganay ng taon sa Pilipinas. Pero alam niyo bang ayon sa pamunuan ng ospital, aabot lang sa 25 admissions ang kababaihang nanganak. Mas mababa po yan sa 40 hanggang 50 admissions sa naturang paggamutan araw-araw. Susunod, 1 bilyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo. Aksidenteng nadiskubre. At ano kaya ang swerteng dala sa'yo ng taong 2026? Alamin yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa unang gabi pa lang ng 2026, naitala na ng ilang netizens ang unang baha ng taon. Sa post ni Presi Yanok sa Facebook Reels, kita na agad na napuno ng tubig ang kanilang kalsada sa Malabon City matapos ang bigla ang buhos ng kaunting ulan. Sa Valenzuela City naman, ibinahagi ng netizen na si Ja ang pagbaha rin sa bahagi ng BBB MacArthur Highway. Ayon sa Pag-asa, walang namumuong bagyo sa bansa pero posibleng magpaulan ang shear line at ang amihan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo ang sorpresang nasamsam ng mga otoridad sa Batangas City nitong besperas ng bagong taon. Natagpuan ng mga sigarilyo sa loob ng 14 na container vans sa isang bakanteng lote sa Sitio 5, Barangay Balete. Ayon sa pulisya, aksidenteng nadiskubre ang kontrabando nang subaybayan nila ang isang kotse na nareport na carnapped noong nakaraang linggo. Gamit ang GPS, natunton ng mga otoridad ang inabandonang sasakyan na nakaparada naman sa tabi ng ilang truck at container vans. At yan nga po nauwi sa pagkakadiskubre ng umano'y kontrabando. Ayon sa pulisya, wala pang naaaresto o nahigitang suspect kaugnay ng smuggle na sigarilyo maging ng nanakaw na sasakyan. We have the containers number naman na po, then we'll just investigate kung saan po siya nanggaling. So, kung inismuggle siya outrightly or kung dumaan siya sa customs process, and if so, kung saang port siya lumabas. Pag sa port, it could be misdeclared or so. Because titignan natin yung mga resibo nito or the payment that they have paid for the customs. So malalaman natin. Pinabayaan lang nila dito eh. Epektibo na ngayong araw ang dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa abiso ng Celine, magkakaroon ng mahigit 2 pisong taas presyo sa kada kilo. Katumbas yan ng halos 24 pesos na pagtaas sa kada 11 kilogram na household LPG cylinder. Sa brand na Regasco naman, inanunsyo rin ang pagtaas ng 2 pesos kada kilo. Katumbas ng 22 pesos sa kada 11 kg na cylinder. Paliwanag ng Department of Energy, tumaas ang demand dahil sa panahon ng taglamig. Ganun din ang pandaigdigang paggalaw ng presyo. Naitala ng Ninoy Aquino International Airport ang pinakamataas na bilang ng passenger traffic sa isang taon matapos pumalo sa 52 million ang dumaan sa naturang paliparan nitong 2025. Malaking ambag dito ang December traffic na umabot sa 4.86 million passenger. Halos tigkalahati ng bilang na yan ang domestic at international travelers. Samantala, sumirit naman sa emergency level ang kalidad ng hangin sa Makati City at North Caloocan ngayong New Year's Day, batay sa tala ng DENR Environmental Management Bureau. Umabot sa 301 ang naitalang air quality index sa mga lugar kung saan inabisuhan ng mga residente na manatili sa bahay at
at isara mga bintana at pintuan dahil po naman yan sa banta ng masamang hangin sa mga may vulnerable na sakit tulad ng asthma. Mga ka-A to Z, isa ka rin ba sa mga nag-aabang ng magiging takbo ng kapalaran ngayong 2026? Paano kaya papalarin pagdating sa usapin ng karera, ng pera, at ng pag-ibig? Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. Bagong taon, bagong mga hamon. Pero syempre, bagong pag-asa. Lahat tayo masayang sinalubong ang 2026. Maingay at makulay. Hangad na magkaroon ng positibo at magandang buhay sa bagong taon. Ang mag-asawang ang sina Tatay Carlito at Nanay Susan nagsimba agad umaga ng January 1 para manalangin at magpasalamat. Kasi po talagang kaugalian ko yun na tuwing Pasko magsisimba, tuloy pasalamat po na sana umaba pa ang buhay. Lalo sa akin, bagong opera po ako, sana mawala na po yung aking sakit. Sana po, nagabayan din ako ni Lord na gumanda pa rin tong aking kalusugan. Para naman kay Nanay Arlene, naging maayos naman ang buhay nitong 2025. Pero hangad niya na mas maging masaya ang 2026. Nag-decide ako pumunta ng simbahan para sa pamilya ko na buong taon ay maging masagana ang aking pamilya. Ang panalangin ko ay maging maginhawa kami buong taon. Masagana kami at hindi magkaroon ng suliranin at sakit sa buong taon. Pero ang tanong, sa kabila ng ating dasal at gawa, may iba pa bang paraan para makamit ang magandang kapalaran? Alam mo, ang feng shui is sangkap. Context, sangkap is para ka nagluluto. Isa siyang ingredients, pwedeng asin, asukal. Ito po ay pandagdag ingredients para tayo mas magtagumpay. Ano nga ba ang maaaring maging kapalaran ngayong taon base sa Chinese zodiac ng feng shui? Sa horse, it's a galloping. Tumatakbo, tumatalon, excited, fiery, maraming apoy. Sa horse is fast. Dapat mabilis, dapat excited, dapat may burning desire, nag-aapoy, na gusto, ang gusto natin makuha sa buhay. Kung anong gusto natin, dapat nag-aapoy tayo. Alam mo sa 2026 natin, mahirap ang wealth o money star. Ang lucky color natin is blue, water element. Kaibigan anya ng horse ang sheep. Maganda anya para sa mga year of the sheep, ang takbo ng relationship, makahanap ng mga bagong projects at mga kliyente. Year of the dog. Isa sa swerte din, pagdating sa larangan ng pera, umuulan ng opportunity ng swerte. Magandang taon to kay Tiger also na nag-venture sa family na, magka-kids, magka-anak na. Habang ang mga rat, horse, rabbit, rooster at ox ay mga direkta umanong kalaban ng horse. Not your year for business expansion, take it slow. Kay year of the rat sa career, pag-isipan maigi. Kay year of the ox naman tayo, this year, marami siyang mga deals, marami project na mako-close because of the charisma star. Year of the rabbit, this year, money o wealth star activated. Year of the dragon, long-term success ang dapat hanapin ng dragon yon. Year of the snake yon, recovery and long-term project also. Year of the horse, not your year, bad year kay horse ngayon. Careful planning. Maraming mga troubles na posibleng hakarapin ang year of the horse. Year of the monkey, matalino man at matching, nauutakan din. This year, take it slow, basahin maigi. Baka yung kala mo kumikita ng pera, masyado kung marami nilalabas sa pera, yung pala nauubos o wala ka naman pala nauuwi. Year of the rooster, careful with misunderstanding. Year of the pig ngayon, recovery year. Year of the pig ngayon, magpupulot ulit siya ng mga project na di natuloy, follow up. Maraming pera rin ng Year of the Pig. Pero paalala ni Master Hans, masigasig sa gawain, collaboration at right timing ang sangkap sa success. Ang feng shui is gabay lamang. Sipag, tiyaga, determinasyon dahil ikaw mismo gagawa ng swerte mo dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang iyong tagumpay. Kailangan pa rin ng gawa at pagtsatsaga, trabahuhin ang kinabukasan dahil walang elevator ika nga para dumali ang buhay. Sabi nga, hindi natin pwedeng iasa lang sa kung ano ang basa sa atin ng kapalaran. Kinakailangang samahan natin ito ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos para ang tagumpay at swerteng ating hinahangad makuha at ang buhay tuloy-tuloy sa pag-usad. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Susunod, Chris Aquino muling humingi ng panalangin sa pinagdaraan ng pangkalusugan. At
Filipino singer Marcelito Pomoy pinuri sa kanyang standing ovation performance sa Amerika. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa kabila ng muling pagkaka-ospital nitong holiday break, patuloy pa rin ang laban at paghingi ng panalangin ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Naniniwala siyang malalagpasan niya ang kanyang autoimmune disease. Samantala, Marcelito Pomoy pinahanga ang lahat sa kanyang standing ovation performance sa Florida. Ang kauna-unahang chika this 2026 sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Bago tuluyang magpaalam ang 2025, muling nagparamdam ang Queen of All Media na si Kris Aquino na nagbigay ng update tungkol sa kanyang health condition. Sa Instagram post ni Kris, 1 oras bago sumapit ang bagong taon, nag-share ng litrato ang TV host actress kung saan makikitang kasama niya sa isang kwarto ang kanyang mga anak na sina Bimbi at Josh. Ayon kay Kris, hinding-hindi siya susuko sa kanyang laban dahil anya maraming bago sa kanila ng anak na si Bimbi para sa taong 2026. Bukod dyan, patuloy rin ang paghingi ng panalangin ni Kris para sa kanyang paggaling. Talagang world-class ang talento ng the one and only Marcelito Pomoy. Muling pinatunayan ng Pilipinas Got Talent Season 2 winner ang kanyang husay matapos makatanggap ng standing ovation sa kanyang pagtatanghal sa Trump Estate sa Florida, USA. Sa Facebook, proud na flinex ni Marcelito ang ilang eksena sa kanyang makabagbag damdaming rendisyon ng kantang Time to Say Goodbye ni Andrea Bocelli na kanyang inawit sa prestihiyosong okasyon. Matatanda ang unang nakilala si Marcelito noong 2011 bilang contestant ng Pilipinas Got Talent Season 2 kung saan hinangaan siya ng marami dahil sa kakaiba niyang kakayahang umawit sa parehong mababa at mataas na tono. Way to go, Marcelito! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakunan ng netizens ang bonggang salubong ng Metro Manila sa taong 2026. Sa drone video nga na ito nakuha mula sa Ortigas Center, Pasig City, kita ang sabayang pagpapailaw ng fireworks mula sa iba't ibang kalapit na lungsod. Buhay na buhay nga ang mga ilaw ng iba't ibang gusali sa National Capital Region, kasabay ng makukulay na display ng pyrotechnics. Samantala, swerte namang nakunan ng isang pasahero ang eksena mula sa bintana ng eroplano na saktong lumapag sa Maynila pagsapit ng hating gabi. Ang tanawin, tila ba nagsasabing, "Welcome to Manila, welcome to the New Year." O diba, kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula sa sikat na Greek philosopher na si Plato. Ang sabi niya, ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng anumang gawain. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy New Year ulit!